Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Sabado, ika-8 ng buwan ng Mayo, taong 2021. At gaya po ng ating paalala sa inyo, huwag niyong kakalimutan na magsuot palagian ng inyong mga face mask and face shield. And when you're out for your essentials, better be sure, siguraduhin yung kayo po ay nakalayo, malayo, may agwat po kayo ng 2 metro o 6 na pie, 6 feet sa inyo pong makakasalubong, makakatabi sa kalsada o kahit saang lugar man. At syempre, maghuhugas kayo ng inyong mga kamay. Bawat pagkakataon na makakita kayo, maghuhugas kayo ng sabon at tubig. Yung talagang hugas. Yung hugas totoo, hindi kunya-kunyarian lang. At syempre, palakasin po ninyo ang inyong mga katawan. Maging malusog kayo sa pamamagitan ng unang-una, matulog kayo ng tamang oras. 8 oras. Bawat isang araw, kayo po ay mag-ehersisyo. Kahit na 15 minuto hanggang 30 minutes, okay na yun. Magpainit din kayo ng morning sun sa umaga. Ganun din, 15 to 30 minutes, okay pa rin yun. Kumain po kayo ng mga masustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Uminom ng maraming tubig. Yan ang ating magiging pananggalang. Maliban pa sa bakuna kung meron na tayo. Alam nyo ba, na sinasabi nitong mga doktor natin, lalong-lalo itong si Dr. Ron Jean Solante. Ito po ang namumuno ng San Lazaro Hospital's Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine. Anong sabi niya? Yung istriktong pagsasagawa ng pinaka-minimum o yung pinaka-konti lamang na mga public health standards. Ano bang ibig sabihin ng public health standards? Yun yung kalakarang pangkalusugan. Yun yung palaging araw-araw nating binabanggit sa inyo. Ano ba yung minimum public health standards? Ano pa? The wearing of the mask. Pagsuot ng maskara. Pagsuot ng face shield. Paghugas ng kamay. Pagpapatupad ng 2 meter or 6 feet physical distance. Yun po yung tinatawag ni Dr. Solante na pag kayo ay stricto na nagsasagawa nitong mga binanggit ko at yung pagpapatupad ng pamalaan ng bakuna, yan po ang pinaka-prinsipal pangunahing mga susi para maibaba po natin ang bilang ng COVID-19 cases. Makinig po kayo rito kay Dr. Solante sapagkat ito head ng Infectious Diseases and Tropical Medicine San Lazaro. Matagal na ho yan sa practice at malaki na ang karanasan niya. Alam niyo pa kung anong sabi niya? Pag nagsusuot kayo ng mask at face shield, pag kayo ay iiwas sa mga mataong lugar at maganda yung ventilasyon ninyo, kung kayo man ay nasa loob ng kwarto, nasa kotse, maski ano pang variant yan, sabi niya, yun pa rin ang pinakamahalagang proteksyon nyo, yung pagpapatupad ng minimum public health standards. Yun. Wala na hong iba. Walang iba. Ano pa bang iba? Maliban sa bakuna at yung binanggit natin, talagang wala na. Kaya sabi niya, yung bakuna, kailangan natin. Kasi, habang totoo na merong mga variants, pag tinuturo ka ng bakuna, sabi ni Dr. Solante,
pinapababa yung pagdating o paglaki o paglakas nitong mga bagong variants. Hindi ko ibig sabihin kung lumakas, may bagong variant. Yung bakuna natin hindi na epektibo. Habang totoo na pwedeng maapektuhan, kasi hindi ba yung bakuna natin, yung original na coronavirus, ang kanilang naging batayan para humanap ng gamot. Kaya ang problema, nung magawa na yung gamot, nagkaroon naman ng mga bagong variants. Kung baga, iba-ibang uri. Kaya, so yung bakuna na ginawa mo para dun sa isang uri ng coronavirus, baka hindi na ganun kalakas ang epekto. Pero, sabi niya, dahil yung variant na yun, galing din dun sa original, meron pa ring epekto sa katawan. Kaya nga, dahil meron tayo mga bagong variant na naman, bagong uri ng coronavirus, kailangan talaga tayong maging masigasig sa pagsusuot ng mask, ng face shield, paghuhugas ng kamay, at pag-iwas sa mga maraming tao at kailangan yung ventilasyon, yung hangin, umiikot para sigurado na tayo ay mailigtas. At kailangan din, sabi ni Dr. Solante, yung pagpapalakas ng ating genomic surveillance, madidetermine daw ito sa lawak ng presensya ng coronavirus variant dito sa ating bansa. Kaya kailangan daw pag-aralang mabuti sa laboratorio. Sa madalit sabi, ako simple lang naman ho yan Sa pinakamadaling salita, tayo ang pangunahing sandata laban sa coronavirus. Bakit? Tayo nga ho ang nagdadala kung tayo'y mahawaan. Kaya tayo rin ang dapat na maging pangunahing sandata laban sa ating mga sarili. Pangalagaan natin ang sarili natin para mapangalagaan natin yung kapwa natin. Ganun lang ho kasimple. Matanong naman ng iba, teka muna, kumusta naman nga pala yung mga nawalan ng trabaho sa atin? Ang daming nawalan ng trabaho, milyon. Meron na bang improvement dahil tayo nag-lockdown? Nag-GCQ tayo, madali sabi, niluwagan natin ang ekonomiya, binuksan natin yung mga iba't ibang sektor ng industriya natin. Binuksan natin ang mga pabrika. Pumayag na tayo na kumain sa mga restaurants. Di ba lumuwag? Madali sabi, nung lumuwag, di siyempre marami nakabalik. Ang problema, pagluwag natin, naging maluwag din tayo. Naging bukas din tayo sa pagpasok na naman ng coronavirus. Kaya nag-surge o dumami. Kaya eto na naman tayo, sarado na naman. So yung mga waiters, yung mga cooks, nung hindi na pwedeng mag-dine in, di siyempre, kung 10 hanggang 20, 30 ang kailangan sa isang restaurant, siyempre bababa yun. Mawalan ka ng empleyado mga 20, lileo po muna, pahinga muna kayo, kasi bawal na naman. Yung iba naman mga factory, halimbawa sa construction din, hindi po pwede muna, madami na naman mawawala. Madalit sabi, sa bawat galaw po natin ng pagbabago ng estado ng quarantine na tinatawag, kung ito ay GCQ, ECQ, MECQ, MGCQ, yun din ang pagbabago ng ating estado ng ekonomiya. Kaya dun sa tanong, kumusta? Ganito, yun ating pong mga walang trabaho,
tumatakbo sa 7.1%, 7.1. Ito ang pinakabababa na ranggo o porsyento mula nung nagkaroon tayo ng pandemya sa bansa. Na ang ibig sabihin, dahan-dahan na bumabalik ulit tayo doon sa daan patungo sa kasaganahan. Yan ang sinabi ng Dole. Bakit? Kasi pinag-aralan nila at lumalabas sa kanilang survey na galing naman po ito sa Philippine Statistics Authority. Yung unemployment rate, gaano ba karami noon? 3 milyon mahigit hanggang 0.44 ang walang trabaho. Pero, hindi ba sabi ko sa inyo, 7.1% na ngayon. Dati 8.8 at 8.7% nung Pebrero at Enero. Madali sabi, nung Pebrero, 8.8%. Nung Enero, 8.7%. Noon yun. Ngayon, ilan na? 7.44%. Hindi ibig sabihin, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho kasi nga, nung niluwagan natin, nakabalik. Kaya sabi ng Dole, mukhang ang mga senyales ay nagpapahiwatig ng magandang balita sapagkat dahan-dahan tayo nakakabalik doon sa daan patungo sa kasaganahan uli. At ang puwersa ng manggagawa ang siyang malakas na partisipante sapagkat sila pag sila'y naibalik sa trabaho, di malago na naman ang industriya. Maliban pa dyan, yung Philippine Statistics Authority, nagbalita po na 2.18 million, 2.18 milyones ang naidagdag doon sa mga nagtatrabaho ngayon. Alam niyo ba kung ilan na? Umabot na po sa 45.33 million ang ating workers. Kung noong una, nasa 43.15 million lamang, umakyat na ako, naging 45.33. Pero yun, ilang milyon yun? 2 milyon ang naidagdag. Actually, it's 2.18 million workers. At ito po ay pumasok noong Pebrero. Kaya ang sabi ng Dole, sinusuportahan namin yung ginagawa ng economic team natin sa pagtutulak nila ng ligtas na pagbubukas ng negosyo. Habang hinihikayat nila yung mga manggagawa natin na magpabakuna na kayo pag kayo ay kwalipikado na, para mapanatili natin yung magandang takbo ng ating ekonomiya. Pinag-uusapan nga pala yung kwalipikado. Yung pong priority list natin. Hindi ba, sinama natin yung mga, pati na yung mga workers natin. Huwag natin kalimutan. Isama rin natin yung mga kasambahay natin dyan, yung mga drivers. Sapagkat, hindi ba ang palaging balita natin, pag tinatanong natin, saan yun nakuha yan? Nakuha namin yan doon sa kasambahay kasi yun ang inuutusan namin mamalengke. Pumunta sa grocery, pumunta sa drugstore. Pag iuutos mo nga naman dahil yung mga principal o yung mga amo, siyempre, nananatili sa bahay yun. Iuutos na lamang doon sa kanilang driver, sa mga kasambahay. At pag yun na-expose at mayroon palang COVID doon sa dinaanan nila, pinuntahan, pagbalik nila sa bahay, patay. Dadapo ngayon, makakahawa sila doon sa kanilang pinagtatrabawan. Kaya dapat, nasa priority list yung mga kasambahay. Pati mga drivers, pati mga security guards. Alam natin, security guards na isama na.
Samantala, ito kayo mga kritiko, meron na naman tayong ibabahagi sa inyo. Pakisulat lamang po ito, lalo na yung mga senador dyan, na mga walang makitang maganda dito sa Administrasyong Duterte. Yan pong DPWH. Kahapon, meron na tayong binida sa inyo tungkol dito. Yung DPWH ay magbubukas na naman ng bagong road network. In other words, bagong mga daan. At ito ay daraan po dun sa Pasig, Makati, Taguig. Madalit sabi, yun ang mga dadaanan ng mga bagong daan na ginawa ng DPWH. At sa ngayon kay Secretary Mark Villar, yung access ramps, ano bang ibig sabihin ng access ramps? Yun kung paano kayo aakyat doon sa mga ginawa nilang mga bridge o tulay. Paakyat kayo, ramps, access ramps ang tawag doon. Ito, malaking bahagi ito ng Bonifacio Global City Ortigas Center Road Link Project. Kompleto na ho yan, sabi ni Secretary Villar. At sa pagkakompleto nito, dahil tapos na yung pong ramp, up ramp and down ramp, dyan sa malapit sa Kalayaan Avenue, mabubuksan na po ito. By June 12, Independence Day. 4-lane po ito, 4-lane. 4 na lane. 2-way pa. Yan pong Santa Monica Loton Bridge. Ayan, abangan nyo yan. At sa isa pang report na ibinahagi ni Secretary Villar, pag ito raw mga aktibidades na binanggit natin ay nagawa na, ang susunod daw dyan yung asphalt overlay. Asphaltuhin na po yung mga bridge deck surface, yung up and down ramps, pati yung abutment 1. Sisimulan daw po nila ngayong huling linggo ng Mayo para taman-tama daw sa Independence Day. So, bubuksan po nila partially, hindi buo, partially, yung high impact infrastructure project na bahagi naman ito nung programang tatanggalin mo yung decongestion dyan sa EDSA, yung traffic. Meron ng master plan doon. At sabi nila, by September, okay na. Gawa na lahat ito, kompleto na, at siguradong luluwag na ang paghihirap ng mga motorista natin dyan sa EDSA. At sa kaugnay naman na balita, sa punto ng mga ginawa ng administrasyon at ng ating pamahalaan, na hindi naman ibinabahagi sa atin ng oposisyon at mga kritiko, itinatago nila ito Mabuting-mabuti na lang at meron tayong programang ganito na ibabahagi natin. Kasi yung mga ibang programa, binabahagi nila pero talagang ayaw nila pakinggan, ayaw nilang panoorin. Pinapanood nila yung mga bumabanat sa pamahalaan. At kung mapanood man nila, nako, akala nyo ba, i-share, ibabahagi sa atin? Hindi. Kaya napapansin nyo, pinagtsatsagaan talaga natin na ilabas sa bawat departamento na may programa sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Inilalabas kagad na ito. Eto, isa na naman to. Sabi po ng Transportation Secretary Arthur Tugade, siya po ay nanguna sa pag-inaugurate. Ano bang ibig sabihin inaugurate? Binuksan noong Miyerkules. Ang alin? Yung pong tapos na at patuloy na pag-develop o pag-i-improve o pagsasaayos ng mga proyekto dyan po sa Mactan International Airport
sa Lapu-Lapu City. At ito po ay tugon sa pangako ng pamahalaan na magkaroon tayo ng magandang air connectivity o yung biyahe natin sa aeroplano. Hindi lamang yon, sapagkat ito'y lilikha ng mga bagong pagkakataon sa trabaho or job opportunities na tinatawag. Tataas din yung ating turismo dyan sa Visayas Region. Dahil nga rito sa pagbubukas ng Mactan International Airport at pagsasaayos ng paliparang ito. Ano pa? Ang sabi ng DOTR ni Secretary Artugade, meron pa tayo mga development projects, mga proyekto na inaayos natin. Ano ba ito? Yan pong MCIA Terminal 2 facilities. Ano pa? Yung binanggit nating Mactan Cebu International Airport Authority. Corporate building. Iba ito doon sa mismong palipara ito. Corporate building ito, kumbaga, yun ang opisinahan ng mga nagtatrabaho. Meron pang bagong taxiway. At meron pang bagong ka-up building. Biro nyo yun. At bago pa nga binuksan itong development projects diyan sa Cebu. Ang sabi ni Secretary Tugade, binuksan din niya yung development project sa Calbayog Airport in Samar. Biro nyo. Tama-tama, lilipad tayo sa Samar bukas. Ang bagsak natin sa Calbayog, di makikita natin yung ganda ng Calbayog Airport ngayon. At naimbitahan tayo magsalita dyan sa malaking grupo dyan. At tayo'y siniguro po sa atin na yung social distancing ay papatupad nila kasi hindi tayo pupunta. At kung pupunta man tayo, hindi tayo magsasalita. Pero sabi ni Governor Yap ba yun? Ng Sorsogon? Yung mga ating governor ng Samar? Governor? Tan. Si Governor Tan. Siniguro ni Governor Tan na naganyaya sa atin na sisiguruduhin natin, Secretary, na yung mga taong dadalo dyan, hindi lamang sila nakamaskara, naka-face shield pa, pati yung distansya ng 2 metro, patutupad natin yan. Very good, Governor Tan. Kaya, sa talumpati ni Secretary Tugade, sabi niya, ano ba ang sinasabi niya? He is glad. He is glad na bumalik siya sa Cebu para buksan itong bagong taxiway. Ang sabi niya po, hindi ako napapagod at hindi ako mapapagod kung ang aking gawain ay mga programang nakakatulong sa sambayanan, programang nakakapagdulot ng ngiti sa sambayanan, lalo tigit sa mga taga Cebu. Mahalaga sa amin po ang aming Cebu. Mahal po ng Panginoong Duterte ang Cebu. Yan, sabi ni Secretary Tugade. At kung si Secretary Tugade hindi napapagod at hindi mapapagod kung anumang gawain na magbibigay ngiti sa sambayanan, itong mga kritiko naman, mga oposisyon at mga ayaw dito sa administrasyon, hindi rin po sila napapagod at hindi sila mapapagod na gawin ang lahat ng mga kaparaanan upang sirain naman, linlangin ang pamahalaan at bigyan ng dalamhati, agam-agam, takot ang sambayanan at tanggalin ang pagtitiwala dito sa administrasyong Duterte at kay Presidente Duterte. Yan naman ho sila. Hindi sila napapagod doon. Walang kapaguran. Hindi bale. Sinusuklian naman ho natin ng walang katapusang pagtutugon sa pangangailangan ng sambayanan. Matapat at malinis na hangarin na nakikita naman ng mas marami sa ating mga babayan. Kaya sabi ho ni Secretary Tugade, dahil yung taxiway, napaganda na natin,
naayos na natin. O siyempre, mas marami ang trabahong mabubuksan. Kaya, bakit naman? Bakit marami? Kasi, pag inayos nyo yung airport, magkakaroon ng mga dating, o hindi dati, mga bagong locators, mga concessionaires, hindi po ba sa isang paliparan. May mga negosyo doon, may mga shops doon, magbubukas sila, magbebenta na kung ano-ano doon. Para naman yung ating mga pasahero, habang nag-aantay sila roon, meron silang mapupuntahan, makakabili sila, mga souvenir, o kaya kung gutom sila, kumain sila doon, mga bagong restaurant. O yan, yan o ang kagandahan. Maganda talaga ang ginagawa nitong administrasyon na pilit itinatago naman sa atin. Hindi lang itinatago, nililin lang pa tayo. Yan ang problema dyan eh. Wala na nga magandang sabihin. Wala na magandang komentaryo. Abay, nililihis na nga tayo. Nagsisinungaling pa. Talagang lantarang iba ang sinasabi. Hubad sa katotohanan. Ay, nako. Teka. Ano naman tong balita sa bakuna? Sabi po ni Secretary Charlie Galvez, minomonitor, binabantayan nila regular itong roll out ng bakuna. Anong ibig sabihin? Mula sa pagdating sa aeroplano, papunta dun sa mga vaccination centers, sa mga LGUs, minomonitor nila yon na hindi masira. Kasi, hindi po ba, merong hinihinging uri o bilang o lakas ng lamig na temperatura para hindi masira yung mga bakuna. Sabi po ni Secretary Charlie, abay, minomonitor namin to kasi merong automatic temperature reader. Madalit sabi, meron nung instrumento ron kung saan sila nakalagay, alam mo, sa isang box. Malamig yun di ba? Pero may temperature reader doon. Malalaman kung bumagsak. Kasi kailangan malamig yun. May yelo doon dapat. May ice. Pag yun naubos, mababasa nyo yung temperature doon sa labas. Kaya malalaman nyo kagad kung kailangan dagdagan o panatilihin yung lamig na hinihingi ng uri ng bakuna para properly preserve, sabi nga ni Charlie Galvez, mapanatili yung pagka-epektibo ng bakuna. Sapagkat pag ito hindi mo panatili yung temperatura na kailangan nila, wala. Useless kahit na ilang beses mong binakuna sa braso mo. Wala na. Nawala na yung kanyang kamandag, kung baga. Kaya ito daw pong NTF, itong National Task Force ni Secretary Charlie, nagkikipag-ugnayan po sila sa mga lokal na pamahalaan. Pati na ho yung mga third-party providers, kung baga, yung mga company to na nag-transport, naghahatid dun sa mga final destination ng mga bakuna. Sabi po ni Secretary Galvez, itong mga ito, masinop din. Talagang meron silang ugnayan. They're making sure na talagang preserve yung efficacy nitong mga bakunang ito. Ito pong gaya daw po ng yung Gamalaya, kailangan daw po minus 18 ang temperatura niya. Naka-minus 30 daw po siya nung unang tiningnan na nila sa loob. Talagang yun daw ang temperature niya na kailangan ma-maintain. O kaya hindi pa pwede nga. Kung minus 30 ang kailangan manatiling minus 30 hanggang makarating. At hanggang iturok mo yan sa braso ng babakunahan mo. Lalong-lalo na sabi ni Secretary Charlie, may lohika ito sinasabi niya. Kailangan, dahil meron na nga tayong suliranin sa supply ng bakuna sa buong mundo,
Hindi po ba? Mabagal nga ang dating. Mabuti nga ngayon. Sunod-sunod naman ang dating. Meron tayong darating ngayon. Meron pa tayo sa huling linggo. May Sinovac. Pati nga Moderna. Baka may darating na yung AstraZeneca. Sabi niya, since meron tayo talagang problema sa supply, talagang hindi tayo dapat masiraan ng bakunang dumating. Kaya minomonitor po natin yan. Itong mga provider na ito, kaya pinapapurihan niya dahil masigasig na talagang tinitingnan na yung dadalhin nilang mga bakuna hindi masisira. Ginalanan niya itong PharmaServe Express Incorporated, yung Orca Cold Chain Solutions at yung Swellig Pharma. Kasi daw tama ang kanilang handling, ang kanilang pag-aatid. Maganda raw ang serbisyo nila. World class. Yung kanilang ginagawang trabaho. Kaya, sabi niya kay Presidente, huwag kayong mag-alala, Mr. President. Hindi po tayo magkakaroon ng pagwaldas o ng wastage ng mga bakuna. At sinisiguro din po ni Secretary Charlie Galvez sa ating lahat na world-class din yung cold storage facilities natin. Ibig sabihin, yung mga lalagyan ng mga bakuna, pagdating dito, hanggang makarating sa patutunguhan nila, maganda ho yung mga balot nito. Kung saan ho ito nakalagay. Mananatili yung temperatura na dinidikta ng mga pharmaceutical upang manatiling epektibo at walang masira. Hindi ba maganda? O teka muna, pahinga muna tayo sandali. Ilang paalala sa ating studio. Puntahan naman po natin itong pag-welcome ni Senador Christopher Bongo sa pagdating ng mga bakuna. Kasi marami yung dumating na bakuna, yung 1.5 million na sinasabi natin sa inyo. Sinovac yun, ha? Galing ho sa China yun. Hindi ba, nagbigay na 1 milyon. Libre. At katunayan, yung mga kritiko, karamihan sa kanila, pati pa, sino nga ba itong writer na, I forgot his name mamaya maalala natin. Nagpaano raw siya, nagpabakuna siya Sinovac. Pero kung mabanata niya yung China at saka Sinovac, ganun-ganun, yun pala, yun din, siya rin pala. Magpapabakuna ng Sinovac para si Winnie Monson. Bakuna rin hindi mo ba? 1 milyon. Pagkatapos, bumili tayo, 600,000, dumating din. Sa madalit sabi, yung 1.5 million na dumating, bago pa dumating yung AstraZeneca, yun ang ginamit natin sa mga frontliners natin, health workers. Pati na nga yung mga kritiko, yun ang pinabakunan nila. Di ba, binibida ko sa inyo mga atinista. Galit na galit daw sa China. Yung pala, puro naman Sinovac ang pinabakuna sa mga braso nila. Sabi ng kaibigan nating atinista, nayamot na siya Kaya sabi ni Senator Bongo, okay, welcome na welcome ko to, dumating 1.5 million na Sinovac. At meron pang darating na 2 milyon ng AstraZeneca naman. Ito naman galing sa COVAX facility ngayong Sabado. At ito, libre naman ito. Libre din to. Sa ngayon naman po kay Secretary Charlie,
tuloy-tuloy ang pagdating ng bakunang inaasahan natin sa mga susunod na linggo at buwan. At malaking tulong, sabi niya, yung AstraZeneca, dahil marami sa ating mga frontliners, senior citizens, at yung merong mga sakit, comorbidities, ang nabigyan na ho ng first dose nila nito at naghihintay na lang na maturukan ng kanilang second dose. Yung pangalawang turok nila. Tuloy-tuloy po ang rollout ng ating COVID-19 vaccination program. Sangayon sa priority list, meron tayong sinusundan na priority list. Kailangan talaga, we have to follow strictly. Sundin natin ang stricto. Hindi po pwede yung jumping over the line. Wala naman nung ganon. Wala naman tayong nababalitaan jumping over the line. Yung nangunguna sila. Pag meron kayo nababalitaan ng mga artista, halimbawa, o kilalang tao, na bata pa, hindi naman senior citizen, sigurado yon kaya nabakunahan yon. Meron tinatawag na comorbidity o meron hong karamdaman yon. Kung hindi diabetes, asthma, sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa puso, ano pa, rayuma, sakit sa baga, sa lungs, o yun. Huwag ko kayo mag-alala doon. Yun talagang merong mga sakit yun. Kaya, nasa priority rin sila. Wala akong pa-VIP dito. Hindi po uso yan dito sa Administrasyong Duterte. Kaya, sabi yun ni Secretary Charlie, saliwat dun sa mga mga kritiko, di ba? Mga kritiko natin, di ba? Sabi nila, bagal ng rollout, walang mga bakuna. Ngayon nagdarating na. Nadadagdagan ho yung ating binabakunahan sa araw-araw. Sa ngayon, mula sa kasalukuyang 133,000 o 133,000 na binabakunahan natin, mas marami na, siyempre, ang mababakunahan. Ganun lang o kasimple yan Mas maraming darating na bakuna, di siyempre, mas maraming tao ang pwedeng bakunahan. Kaya yung mga reklamo, mga patutsada ng oposisyon, ng mga senador na kontra sa administrasyon, na mabagal, bakit walang bakuna, dapat daw tayo bumili ng bakuna earlier, o hindi ba sinabi ko sa inyo kahapon, yung Cambodia, unang namili ng mga bakuna, at isa pang bansa na hindi ko na matandaan ang pangalan ng bansang yan. Nauna ho silang bumili ng bakuna sa atin. Enero pa, meron na sila tingnan nyo. Ilan na nabakunahan nila? Ay, nangunguna pa rin ang Pilipinas. Pangatlo tayo. Nauna lang Singapore, saka Indonesia. Ang Cambodia, pumapangalawa sa atin at malayo. Tayo 2 milyon mahigit na hindi po ba? Yan ang sinasabi natin. Ang problema sa inyo kasi mga oposisyon, mga kritiko, putak kayo ng putak. Sabi nga sa salita ng mga naiinis sa inyo, inuulit ko lang. Hindi nyo muna tinitingnan. Hindi nyo ginagamit yung common sense o sentido común. Kaya, sabi ni Secretary Charlie, sa ating mga kababayan, pareho nung sinasabi natin palagi dito sa program, huwag ho kayong matakot sa bakuna. Mas takot pa kayo sa COVID-19, yung mga ayaw. Yung ibang kaibigan kong ayaw Meron tayong isang kaibigan gobernador Kausap natin kahapon Sabi ko, kumusta? Kumusta ka, Gob? Sabi niya, nandito lang ako sa bahay. Sabi ko, bakit? Meron akong asthma Asthma? Oo. Ask my wife. Ask my wife daw. Sabi ko, hindi ka pa nagpabakuna? Sabi niya, hindi pa ako bilib Hindi ka pa rin bilib. Nagpabakuna na si Presidente. Pabakuna na rin ako. Pabakuna na yung mga kamag-anakan mo. Hindi ka pa bilib. Pinag-aaralan ko pa. Sabi ko, mas takot ka pa yata sa bakuna kaysa sa coronavirus hindi naman daw. Darating daw siya dyan. Ayun yung mga nagduduro na pa, maniwala kayo.
Yang bakuna, ang layunin niyan para maiwasan ang pagkamatay ninyo kung kayo'y tamaan ng maselan at iwasan ang pagdadala sa inyo sa ospital. O yan o ang pinaka depensa natin dito sa coronavirus. At kaugnay po rito, alam niyo ba, o ayan, eto na naman, mga kritiko, minimenos niyo itong si Senador Christopher Bongo. O, siya ay meron na naman bagong panukalang batas. Yung Malasakit Center, nakita niyo naman, buong Pilipinas yun. Naghain po siya ng panukalang batas na lilikha ng Virology, Science and Technology Institute of the Philippines. At nanawagan siya na kailangan meron tayong proactive approach. Ibig sabihin, bago pa mangyari, meron na tayong ginawa para sa mga darating pang pandemic. Kaya kailangan tayo'y mag-invest, mamuhunan tayo ng malaki dito sa mga pagsusuri sa pangkalusugan, yung mga health research initiatives na tinatawag. Kaya sabi niya, ako'y naghain ng panukalang batas na ito bilang suportahan ng panawagan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na lumikha tayo ng isang Virology Institute na magkakaroon ng kakayahan na tayo'y gumawa ng mga sarili nating inisyatibong pangsusuri sa kalusugan at gumawa tayo ng sarili nating bakuna para hindi na tayo umasa sa ibang bansa na alam niyo naman, kanilang hina-hijack, hinatago. Kasi siyempre, uunahin nila yung mga sarili nila. Kaya kailangan meron na, kumbaga, sariling kayod tayo. Huwag na tayo umasa. Kaya itong panukalang batas, Senate Bill 2155, Virology, Science and Technology Institute of the Philippines Act of 2021. At ito, sa ngayon kay Senador Christopher Bongo, ang magsisilbi bilang pangunahing laboratorio ng ating bansa na lilikha ng mga pagsusuri sa laboratorio, investigasyon, lahat na uri ng research, pati na yung mga ugnayang teknikal sa lahat ng mga laboratorio sa buong kapuluan. Yan. Yan. Yan ang ginagawa ni Senador Bongo. Maliban pa dun sa palagi niyang pagbibigay ng ayuda, maliban pa dun sa pagtulong niya sa Presidente. Palagi siyang nakakasama namin sa mga cabinet meeting o cluster cabinet meeting. Talagang active na active. Kaya sabi ko sa inyo kung si Mayor Sara hindi mapainuod na tumakbo, wala. Senador Bongo, pwedeng-pwede ito. Tandaan niyo yan, sinasabi ko. Pero sa ngayon, ang sambayanan talaga si Mayor Sara ang gustong patakbuhin. At yun namang marami sa ating mga kababayan, para daw mayroong continuity, dapat talaga si Vice Presidente Duterte. Tumakbo naman sa Vice Presidente, si Presidente Duterte tumakbo. Hindi ba tayo ang naglunsad niyan dito? 6 na buwan na nakakaraan, sabi natin, Duterte. Pagpatuloy ang mga binhi na kanyang itinanim na ngayon ay tumutubo at kailangan payabungin pa sa mga darating na araw. Yun. Kaya lang, alam nyo, meron mga ito talaga mga kritiko, walang tigil to Binabanatan pa rin nila si Christopher Bongo. Nako, inggit lang kayo. Sa totoo lang, hindi nyo akalain ng isang ordinaryong kagaya ni Senador Christopher Bongo umakyat manggaling sa bilang alalay ng isang mayor, bilang miyembro ng kabinete, ngayon ay senador na. Hindi nyo akalain, sukat akalain. Pareho rin ni Presidente, ordinaryong tao, ordinaryong mayor. Ngayon ay nasa gatog ng tagumpay, rurok ng tagumpay bilang Presidente at minamahal ng bansa. Kaya wag mong meminosin yung mga kolumnista dyan, ang mga nabasa ko kanina na
may problema kayong malaki. Ay, nako. Abangan ninyo. Pag ang tao nagsalita, pag ang tao ay inilabas ang kanilang tinig, hindi man sabi nila, ang tinig ng tao ay ang tinig ng Diyos. The voice of the people is the voice of God. Abangan nyo po yun. Darating ang panahon na yun. Tulad ng pagdating noong 2016, ang panawagan ng taong bayan, ang gawing presidente ay si Rodrigo Roa Duterte, alkalde ng Davao, kahit na ayaw niya. O, hindi ba 10 taon nating kinulit, niligawan, kinumbinsi, binisit, hanggang ang sambayanan mismo ang nagtulak sa kanyang tumakbo at wala na siyang magagawa. Sinagot niya ang panawagan ng sambayanan at ang panawagan ng mga Diyos ng tadhana. Yan din po mangyayari diyan kay Mayor Sara, kay Senador Christopher Bongo at kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya kayo mga kritiko, tigilan nyo na yan, maniwala kayo. Lalo niyong binabanatan tong tatlong to, lalong lumalakas ang simpatiya ng mga tao sa kanila. Hoy, siya nga pala, merong pahayag tungkol dun sa debate. Di ba? Diniscuss na ho natin to kahapon. Alam nyo, di ba, si Presidente nagsalita ng mga ganitong kataga. Actually, diniscuss na natin to kahapon, pero ulitin natin. Sabi niya, gusto mo, mag-debate tayo . 3 lang itatanong ko sa'yo . Patungkol po ito kay dating Justice Carpio. 3 lang tatanungin ko sa'yo. Isa, sino ang nagsuko ng Scarborough Shoal? At sino naman ang nagbigay ng otorisasyon na kayo ay mag-retreat? Definitely, hindi si Presidente Aquino. Hindi niya nga alam . Pagkatapos, sabi nyo, nag-hain kayo ng demanda. Nag-hain nga kayo ng demanda. Nanalo tayo. Napatupad ba? Hindi. Gusto niyong papuntahin ako sa United Nations. Wala naman napapatupad ang United Nations. Yung mga binibigay niyong mga examples, hindi naman totoo. Okay. Ngayon, di syempre, na-excite naman yung mga iba. Sabi natin, kung ako si Tony Carpio, tanggapin ko ito . Lalo na kung may balak akong tumakbong presidente. Malaking media mileage ko yan. Ayun, tinanggap naman. Alam mo, Brad Tony Carpio, ang ibig sabihin ni Presidente, hindi yung debating pang-estudyante. Actually, nagdidebate na nga ngayon. Ano bang tawag mo dyan? May posisyon ka. Di ba? Sinasagot ka ni Presidente. Sinasagot mo rin si Presidente. Effectively, nagtatagisan na kayo ng talino. Kaugnay dyan sa West Philippine Sea. Nagdidebate na nga kayo . At yung tanong niya, yun ang sagutin mo. Sino ang umatras? Alam naman nating lahat. Actually, rhetorical questions lang yun . Alam na natin ang sagot. Sino pa ang umatras? Si Del Rosario. At hindi totoo na sinasabi ni Presidente na ikaw ay may aktual na partisipasyon. Nasabi mo, sinungaling. Mali. Ang sinasabi ni Presidente, dahil sinusuportahan mo, complicit ka. Sinasamahan mo . Kung ano yung posisyon ni Del Rosario, anong posisyon ni Del Rosario? Hindi naman kami umatras . May usapan . Kaya lang, ang China reneg, hindi sumunod sa usapan. Hindi ba sabi natin,
Unang-una, hindi pa na-validate yung usapan na sinasabi mo. Kasi kung totoong may usapan, o di sana sinunod na ng China. O kaya naman, hindi na nakialam, mag-broker ng Amerikano. Pinabayaan na lang kayong magbabag doon. O, di ba? O kaya, nung sinabi ni Presidente magdebate tayo, effectively, nagdidebate na nga kayo. Kasi pag sinabi mo kasing debate, yun yung mga contest sa mga estudyante, sa mga koleyo, meron silang topic, subject, resolve. O alam ba, yung dito sa West Philippine Sea, resolve that the Philippine government is not asserting its sovereignty in the West Philippine Sea. O yun, meron doon positive, meron negative. Yung positive, sasabihin nila, talaga namang hindi nag-assert ng sovereignty ang Pilipinas. Yun naman negative, hindi totoo yan. O yun ang pagdidebatehan, mga estudyante ho yun. Tapos meron judges. Hindi ho yun ang ibig sabihin ni Presidente. Pangalawa, ako kung tatanungin nyo, bakit ka naman makikipagdebate dito sa isang justice? Alam nyo, kung pwedeng magdebate, kailangan kapareho mo ng ranggo, pareho mo ng talino, pareho mo ng ranggo, pareho mo ng estado. Paano mo naman, presidente ito ng bansa, ito wala, retired na ito . Sa media mileage, siya palaging panalo na yung lalaban sa presidente. Pero mo, presidente, makakadebate mo. Hindi po ba? Ngayon, sabi ko nga kahapon, kung yan si Carpio, kandidato presidente, at kakandidato rin presidente, pwede pa magdebate sila. Kaya lang, hindi rin pwede. Unang-una, sa Ligang Batas, hindi siya pwedeng kumandidato si Presidente Duterte. Pangalawa, pag ito kumandidato si Carpio, at kung halimbawa man, pwede, assuming na pwede si Presidente tumakbo, hindi rin sila pwede magdebate . Kasi nga, marami rin tatakbo . Madalit sabi, hindi one-on-one ang debate. Kaya ang lalabas, pareho ng mga dating mga nakaraan, magtitipon-tipon kayo doon, tatanungin kayo ng isang angkor, sasagutin nyo lang, magbibigay kayo ng inyong mga pahayag-pahayag. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo kahapon, gusto mo tayo na lang magdebate. Sabi ang balita ko, sa Secretary Roque daw, siya na lang daw ang haharap. Duda ako, buti kung pumayag naman itong si Mr. Carpio na humarap. Wala, saka alam nyo, ano pa bang pag-uusapan? Ito, sa totoo lang, maliwanag naman ano ba bang pagdidebatehan natin? Ang tinatapon ngayon kay Presidente Duterte, teka muna, sabi mo magdebate, bakit ngayon parang ayaw mo? Duwag ka yata, yun ang kantsaw sa kanya. Sabi ko na nga sa inyo, unang-una, hindi nyo naiintindihan, kaya nga pinaliliwanag ko sa inyo. Hindi ka duwagan yan. Unang-una, wala na nga pagdidebatehan, masyadong klaro Klarong-klaro ang posisyon. Kasi, ang tinatapon sa kanya, hindi ka lumalaban para sa kasarinlan. Meron na tayong pinanalo, ayaw mo pang ipatupad. Hindi ba may sagot na nga si Presidente ron? Ano bang gusto niyong paglalaban na ginagawa? Katakot-takot na diplomatic protest na binibigay sa pamamagitan ng DFA. At nung una kong punta ron, tanungin mo yung mga cabinet members at ako po'y buhay na testigo dyan. Inilabas niya yung arbitral ruling na yan. Kaya lang, gaya nga sabi ni Presidente, nagbubulong, huwag mong gawin yan. Baka may gulo dyan. Kung kayo naman si Presidente, ano sasabihin niya? Sige, magkagulo tayo. Patayan na. Kayo naman. Hindi ka dapat maging Presidente kung anong estilo mo. Si Carpio yun, saka si Del Rosario. Kumbaga, kakalad ka rin mo ang buong bansa sa kamatayan. Wala naman tayong kalaban-laban. Kaya sabi ni Presidente, sige, yan
pag-uusapan natin sa pagdating ng panahon. Sa ngayon, pag-usapan muna natin yung bang aspeto ng buhay. Kalakalan, yung paghihiram namin ng utang sa inyo para maayos namin itong aming bansa. Pahiramin nyo kami ng mga technology nyo. Magkaroon tayo ng trade agreements. Magpalitan tayo ng mga intelensya. Marami. So, hindi po umaatras si Presidente. Dahil wala namang unang dapat pag-usapan. Klarong-klaro naman eh. Sa totoo lang, yung debating yan, gusto lang ng mga yan. Kasi nga, yun ang gagamitin. At ginagamit na nga. Pati yung hindi na itutuloy. Kasi sa totoo lang, ang payo kay Presidente, ako, Presidente, pag-debate ka, yun lang ang hinahanap niya, media mileage. Ako naman, nung sinabi ni Presidente, iba ang aking naisip, hindi naghahamon si Presidente ng debate. Ba't pa siya maghahamon ng debate? Nagdedebate na nga, in a way. Sabi ko nga sa inyo pag meron kang posisyon at kontra ako sa iyo, at sasabihin ko kung bakit ako kontra, nagdedebate na kayo noon, ano ba kayo? Ayun, ganun lang kasimple yun Tsaka yung ginagamit nyo na, ulitin ko na naman. Hindi po totoo na yung posisyon ni Presidente, yung arbitral ruling is just a piece of paper. Yun ang posisyon ng China. Yun ang posisyon ng lahat ng makapangyarihan na bansa na anumang kasunduan na pinasok o anumang mga judgment dyan, magiging isang kapirasong papel lamang kasi ako makapangyarihan, hindi ako susunod dyan. Yun ang ibig sabihin ni Presidente na kahit nanalo ka, ang trato ng China dyan, kapirasong papel lang yan. Pero si Presidente, para sa kanya, gaya ng kanyang speech sa United Nations, meron kaming arbitral ruling, permanente na yan, walang makakasira, walang makakapigil, walang makakatapon ng aming karapatan dyan. Nandyan na yan. At kami, gagamitin namin yan pagdating ng panahon. Yan Ngayon, ginagamit nila. Dalawa ginagamit nila na. Naku, sabi niya, kapirasong papel. Hindi. Yan ay kapirasong papel. Yan ang trato ng mga bansa na ayaw sumunod sa pinag-usapan nyo o ayaw sumunod sa anumang ruling na ibinigay ng isang international arbitral body. Yun. At hindi rin po totoo na duwag si Presidente, nakaubod nga ng tapang. Tinatawanan lang kayo. Ay, naku, anyway, tapos na ang ating programa Pankasalukuyan. Bukas na alauna tayo bukas, pareho kanina, Linggo. Meron nung nakiusap sa ating kahapon, pwede ba i-replay mo naman yung kahapon daw i-replay natin? Kasi maganda raw yung pagtatalakay yung mga OFWs lang, marami sa kanilang hindi nakakapanood sa PTV4. Kasi daw, nagbabayad sila pag Facebook. Pagbibigyan ho natin. I-replay ho natin yung ating programa kahapon. At tinalakay ho natin yung tinatalakay natin ngayon. Iulit natin para mas lalong maliwanag. At uulitin natin. Ako, pwede akong maghamon kay ex-Justice Tony Carpio. Sapagkat, mag-brad ho kami. So, kaming dalawa, okay kaming dalawa. Tayo na lang magdebate. Debating estudyante. Kunyari, mga estudyante tayo. Kasi, yung debating, ginagawa na natin ngayon yan Ano pa ba debating gusto mo? Ilang beses na nga tayo nagdebate. So, tayo po yung magpapaalala. Magsuot po kayo ng inyong face mask, ng inyong face shield. At sa tuwi-tuwi na, pag kayo lumalabas, huwag niyong tanggalin, huwag niyong itaas, huwag niyong ibaba. Panatilihin niyo lang yung proper way of using them. Maghugas kayo ng kamay, ng sabon, tubig, at kayo ay mag-observe ng 2 meter or 6 feet distance. And please lang, palakasin niyo ang inyong mga katawan. Magpalusugan kayo.
Kumain ho kayo ng mga masustansyang pagkain lang ho. Huwag na ho yung mga junk foods. Uminom rin kayo ng maraming tubig. Ano pa? Mag-ehersisyo kayo sa umaga. Painit kayo sa araw. Matulog ng tamang oras sa tamang bilang. Ako, tanong, ano pang ginagawa mo? Uminom ako ng coconut virgin oil. 12 taon na. Kaya palagi ako negative. Kanina, di ba, sabi ko sa iyo, isang araw, negative ako. Kanina, nagpa-swab test naman ako dahil bukas, pupunta tayo ng Samar. Yan. Palagay ko, negative na naman. Anyway, pag kayo ay nagising na sa umaga, huwag niyo naman kakalimutan. Salamat sa dakilang lumikha, sa buhay na binigay sa atin, sa dinugtong sa atin, sa mga pagkain inilalatag sa ating mesa sa araw-araw, at sa pag-akay po tayo sa atin sa wastong daan. At magdasal pa rin po tayo na gabayan tayo na magtagumpay dito sa laban sa coronavirus. Let us tread the path of roses. Let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you. Kayong mga kababayan, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.